Hinamak na manugang. Kabanata 968 ang dalawang batang babae ng pamilya Ding ay namutla din. Maaari ba tayong magkaroon ng isang mahusay na labanan dito? Ang Black Flood Dragon na ito ay masyadong malakas. Tulad ng iilan sa kanila ay labis na kinabahan at inilabas ang kanilang interspatial magic weapons, naghahanda na labanan ang Black Flood Dragon hanggang sa kamatayan. Ang Black Flood Dragon ay biglang yumuko at ibinaba ang ulo nito. Nang makita ang mga aksyon ng Black Flood Dragon, ang iilan sa kanila ay natigilan muli. Natigilan si Qin Lei ng ilang segundo habang sinasabing nagtataka, pinakamatanda na kapatid na lalaki, mukhang sinusubukan ka nitong Black Flood Dragon. Umuungol, ang itim na baha na dragon ay tila naintindihan ang kanyang mga salita at ilang beses na huminga sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang dagandong nito ay hindi na kasing bangis ng dati. Sa halip, parang sinusubukan nitong pasayahin siya. Nabawi ni Zhao Su ang kanyang katinoan sa oras na ito at nagulat na sinabi, ang Black Flood Dragon ay isang sinaunang demonyong halimaw, masusupil lamang ito ng mga eksperto, nakilala kaya nito ang kanyang amo pagkatapos na masaktan ng husto ng kanyang amo. Walang imik ang mga tao sa tabi niya, laking gulat nila. Marahil ang sitwasyon ay talagang katulad ng sinabi ni Zhao Su. Maging ang tagapagtatag ng Nine Black Sect, Adept Jiu Zuan, at ang buong Shaman Tribe, ang Black Flood Dragon, na hindi nagawang sakupin ang Black Flood Dragon ng buong lakas, ay masunuri na ngayong kinilala si Alex Dixon bilang Panginoon nito. Sa isang pag-iisip, lumundag si Alex Dixon sa hangin at tinapakan ang ulo ng Black Flood Dragon. Ang Black Flood Dragon ay masuner ang ibinaba ang ulo nito, pinayagan siyang makatapak sa sarili nitong ulo. Bumangon ka, sigaw ni Alex Dixon, mukhang naintindihan ng Black Flood Dragon ang kanyang mga utos, agad itong nag-angat ng ulo at tuluyang sinunod ang utos niya. Damn, ang sinaunang demonyong halimaw na ito ay talagang nasakop ng panganay na senior brother, agad na napasigaw si Qin Lei sa masayang sorpresa, eldest senior brother, umakyat tayo at subukan din ito. Inutusan ni Alex Dixon ang itim na baha na dragon na ibaba ang ulo nito at hayaan ang iilan sa kanila na makatapak dito. Masuner ang ibinaba ng Black Flood Dragon ang ulo nito at hinayaan silang umakyat sa katawan nito. Ang iilan sa kanila ay sumakay sa likod ng itim na baha na dragon at labis na nagulat. Inutusan ni Alex Dixon ang Black Flood Dragon na bilugan ang ibabaw ng tubig bago bumalik sa dalampasigan. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Tuwang-tuwa si Qin Lei, agad niyang kinuha ang phone niya at nagpicture. Nakaon pa ang phone niya na basang-basa sa tubig. Excited na iwinagayway niya ang kamay at nakipag-selfie kasama ang Black Flood Dragon, pagkatapos, ipinost niya agad ito sa kanyang WeChat Moments na may linya ng mga salita. Galing, tingnan mo ang sinasakyan ko, isa itong sinaunang mahiwagang hayop, na supil ito ng panganay kong kuya. Sa sandaling ipost niya ito sa kanyang WeChat Moments, may mga tugon na agad ng pagsamba. Import, Lizzie, nakasakay ka sa Black Dragon. Makakalimutan mo ito, Qin Lei, maging tapat ka sa akin, nagpunta ka ba sa American Jurassic Park? Huwag mong isiping hindi ko alam na sumakay ka ng isang modelo. Let's go, paano nakasakay ang mga sinaunang mahiwagang hayop sa isang modelo ng ganoon lang? Ito ay isang mekanikal na modelo. Sa sandaling ito, tumayo si Zhao Su at nagsabi, Guro, tila kinikilala ka ng itim na baha na dragon na ito bilang Panginoon nito, ngunit paano mo ito aalisin? Si Qin Lei, na nagpapakitang gilas, ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang Black Flood Dragon na ito ay talagang napakalaki at mabangis. Kung susundan nitong si Alex Dixon pabalik sa Yan Capital, malamang na mayayanig ang buong bansa, maaari pa itong magpadala ng mga eroplano at kanyan, na parabang nakaharap ito sa isang malaking kalaban. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, isinilang ang Black Flood Dragon sa Azure Sky Realm, kaya iwanan na natin ito dito. Maraming mga puwersa na enerhiya sa Azure Sky Realm, para masimulan natin muli ang Nine Black Sect, bawat taon, hayaang bumalik ang ating mga disipulo sa Azure Sky Realm, at magsasanay tayo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan na The Black Flood Dragon ay maaari ding gamitin bilang guardian beast ng ating sekta, at kaya nating ipagtanggol laban sa malalakas na kalaban. Bagamat unti-unting nauubos ang spiritual chi ng Azure Sky Realm,
nag-set up siya ng spirit gathering formation at ang spiritual chi ay dahan-daang mababawi. Ito ay isang pambihirang lugar ng pagtitipon ng mga espiritu, kaya pinakamahusay na gamitin ito para sa pagpupulong. Gayunpaman, ang labas ng mundo ay puno ng mga pamilya ng cultivation, kahit na sila ay kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang utos at pinamamahalaan ni Song Renching. Gayunpaman, maaaring may mga taong may lihim na motibo na pupunta sa Asher Sky Realm upang magdulot ng gulo kapag wala siya. Kung mayroong isang sinaunang banal na hayop tulad ng Black Flood Dragon na nagbabantay, hindi banggitin ang mga eksperto ng Freewater Town ay hindi maglalakas loob na pumunta, kahit na ang mga kaaway sa labas ng mundo ay mamamatay kung sila ay dumating. Nag-isip sandali si Jiao Su at sinabing, maganda ang pamamaraang ito. Ngunit sino ang mananatili sa Asher Sky Realm? Si Qin Lei ang pinuno ng Dragon Sky Group, kaya natural na hindi siya maaaring manatili, at kinailangan ni Jiao Su na bumalik upang maging patriarch ng pamilya Jiao, kaya hindi siya maaaring manatili dito. Sa oras na ito, nagkusa si Ding Qing na magsalita, Boss Dixon, kami ni Ding Yu ay orihinal na mga katutubong residente ng Asher Sky Realm, hayaan mong manatili kami ni ate at tulungan kang pamahalaan ang Asher Sky Realm. You guys are really willing to stay here, medyo nag-alinlangan si Alex Dixon. Sa bagay, ang dalawang magkapatid na ito ay nasa 20s pa lamang, ang mga ordinaryong batang babae ay nagnanais para sa kaunlaran ng lungsod at hindi nais na linangin sa kapayapaan. Sabi ni Ding Yu, napaghigantihan na ang paghihiganti ng Ding family ko, kami rin ng kapatid ko ay mga taong nakaranas ng buhay at kamatayan sa Diablo Group, hindi na kami interesado sa mga bagay sa labas, tsaka, ayaw naming magpakasal, gusto lang manatili sa Asher Sky Realm at mag-cultivate. Matagal na nag-alinlangan si Alex Dixon, ngunit sa huli, tuma-NGO pa rin siya at pumayag. Ang dalawang babae ay dating miyembro ng Assassin Organization, ang kanilang mga isip ay matagal nang nahihigitan ang mga batang babae sa parehong edad, mababa rin ang tingin nila sa lahat ng bagay sa mundo, kung nanatili sila rito para mag-cultivate, baka isang araw ay maabot nila ang soul formation level at masira ang mortal bone. Umalis ang grupo sa underground na palasyo, mahigit kalahati ng mga mangkukulam na mandirigma sa labas ay namatay. Ngayon, lahat sila ay nakaluhod sa lupa at naghihintay kay Alex Dixon. Ang mga hukbo ay nakapasok na sa lambak at pumila sa magkabilang panig, naghihintay sa paglabas ni Alex Dixon. Nang makita nila si Alex Dixon na papalabas ng underground na palasyo kasama ang itim na baha na dragon at ang mga mangkukulam na mandirigma na nakaluhod sa labas, lahat sila ay natigilan, pagkatapos, lumuhad sila sa lupa habang ang kanilang mga kamay ay nasa lupa at patuloy na nagbubulungan. Anong sabi nila? Curious na tanong ni Qin Lei. Sinabi ni Jiao Su, sinabi nila na pinasuko ni Alex Dixon ang Black Flood Dragon at isang tunay na Diyos sa langit. Nagulat din ang iba't ibang hukbo, at puno ng paghanga ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Alex Dixon. Hindi ka panipaniwala na kayang supalin ng mga tao ang mga sinaunang demonyong hayop. Boom, boom, lumipad ang ilang helicopter at huminto sa bakanteng lupa. Bumaba si Han Yun mula sa helicopter at magalang na naghintay sa gilid. Bumalik na tayo sa Yan Capital, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses at sumakay sa helicopter. Naayos na ang lahat, ang natitirang mga tao ng Wizard Tribe ay mga ordinaryong tao at nagsumite na, ibinigay niya ang mga ito sa magkapatid na Ding para sa pamahalaan. Ang mga taong ito ng Wizard Tribe ay mananatili sa Green Sky Realm upang linangin ang pagsasaka, sila ay magiging ordinaryong residente at magbibigay ng pang-araw-araw na mga panustos para sa mga tao sa Nine Mysterious Gate. Palm, Sect Master, ang dalawang kapatid na babae ni Ding ay lumuhad sa isang tuhod at pinaalis si Alex Dixon. Ang lahat ng natitirang miyembro ng Witch Clan ay lumuhad din sa lupa at magalang na pinaalis si Alex Dixon. Sa kanilang mga mata, si Alex Dixon ay ang pagkakatawang tao ng isang Diyos at hindi ng ahas na magpabeya. Tumalon din sina Jiao Su at Qin Lei sa helicopter. Buzz, ang helicopter ay unti-unting umangat sa himpapawid at umalis sa Green Sky Territory. Tumayo si Alex Dixon sa helicopter at nakatitig sa lambak na papalayo ng palayo, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Eldest senior brother, your phone, inabot ni Qin Lei ang telepono.
Kinuha ni Alex Dixon ang telepono at agad na tumawag pabalik sa Yan Capital, agad niyang kinontak ang asawa. Miss, babalik ako agad, kumusta ang sitwasyon doon? Hobby, ayos ka lang, talaga, ito ay mahusay, napuno ng pagtataka ang boses ni Jane Lewis, ngunit ito ay pasulpot-sulpat. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, Miss, anong problema? Ako ay nangganganak, sabi ni Jane Lewis, humihingal. Pagbalik mo, bitbit mo agad ang anak mo. Nang marinig ni Alex Dixon na nangganganak na ang kanyang asawa, nakonsensya sa kanyang puso, Mrs., pasensya na, hindi ko nagawang manatili sa tabi mo. Ayos lang, ikaw, buti naman at nakabalik ka ng ligtas, tiniis ni Jane Lewis ang sakit at walang katumbas na saya sa kanyang puso. Palagi siyang nag-aalala tungkol kay Alex Dixon, ngayong sa wakas ay nakuha na niya ang balita na ligtas na siya. Sa wakas ay may baba na ang bato sa kanyang puso. Hobby, malapit nang ipanganak ang anak natin, bigyan mo siya ng pangalan. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, tawagin natin siyang Dixon Zuan, how about it? Kung hindi dahil sa 9 profound heaven scripture, hindi siya magiging ganito, lubos na iginalang ni Alex Dixon ang kanyang amo. Ang pagbibigay sa kanyang anak ng pangalang ito ay para gunitain ang kanyang amo, Dawis Jiuzuan, at para pasalamatan siya sa lahat ng mayroon siya ngayon. Sa sandaling ito, ang boses ni Little Tita Dixon Shendlan ay tumunog mula sa kabilang panig ng telepono. Alex, huwag kang mag-alala, dinala ko na si Jane sa pribadong ospital ng pamilya Dixon, siya ang pinakamagaling na doktor na mag-aalaga sa kanya. Pagbalik mo sa Yan Capital, marami pa ring mga bagay na naghihintay na asikasuhin mo. Munting tita, salamat. Mabilis na sabi ni Alex Dixon, nakuha ko na ang kaluluwa at kaluluwa ni Lolo. Pagbalik ko, magising na si Lolo. Muling ngumiti si Dixon Shendlan at sinabing, ngayon nagising na ang lolo mo, hinihintay ka niya sa bahay, sabi niya, pagbalik mo sa Yan Capital, ibibigay niya sa iyo ang Lins Corporation, pagdating ng oras, ay pupunta ako sa ibang bansa kasama ang aking lolo. Natigilan si Alex Dixon, Little Tita, gusto mo na rin bang umalis? Ano, matagal na akong namamahala sa Lins Corporation, gusto mo pa ba akong magtrabaho ng husto? Dapat akong magretiro at magsaya sa aking buhay, ngumiti si Dixon Shendlan at sinabing, pero huwag kang mag-alala, pagkatapos kong maglaro sa ibang lugar, bansa sa loob ng ilang taon, babalik ako para makita ka at ang iyong pamangkin, si Dixon Zuan. Pagkasabi nun ay bamuka ulit ang bibig niya, alright, ang biyenan mo, Helena, napag-usapan ko na siya. Pagkatapos manganak ni Jane, babalik si Helena sa Jinling kasama si Albert Lewis, kung wala na, hindi siya pupunta sa Yan Capital. Ngumiti ng mapait si Alex Dixon, hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Little Tita para maging masunurin si Helena. Natatakot siya na ang talakayan ni Dixon Shendlan ay hindi magiging simple, kung hindi, paano matatakot si Helena na masunurin siyang babalik sa Jinling nang walang sabi-sabi at hindi nang ahas na pumunta sa Yan Capital. Gayunpaman, hanggat handa si Helena na umalis, sa wakas ay mabubuhay siya ng 2 tao kasama si Jane Lewis. Ang helicopter ay lumipad na palayo sa Asher Sky Realm at ang tagaytay ng bundok sa ilalim ng mga ulap ay papalayo ng palayo. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, tumingin sa malayong abot tanaw, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga, na ayos na ang lahat, dapat din siyang mamuhay ng normal kasama ang kanyang asawa. Si Dixon Yulong ay patay na, malapit na niyang sakupin ang Lins Corporation, maaaring ito na ang katapusan ng kwento, ngunit posible rin, ito ay isang bagong simula. Abangan ang susunod na kabanata.